dear beloved, Boss Mike, Cervera. Si Pulong, mga kababayan. Ha? Si Pulong, mga kababayan. Eto, dali. Ayan na, oh. Matapos sila Digong, Bato, Bongo at iba pa. Tapos kaninang umaga, si Sara Duterte sinampahan ng pangatlong impeachment complaint, mga kababayan. Nako, eto naman si Pulong. Mukhang talagang uubusin tong mga Duterte, ah. Ha, mga kababayan? Mukhang uubusin tong mga Duterte. Eto na, mga kababayan. Nako po. Oh, pasok. Bakit? Ano? Ano meron dito? Kasama rin si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga gusto pang paimbestigahan ng House Quad Committee dahil sa pagkakadawit umano niya sa drug smuggling. Nako po, eto, drug smuggling. Mga kababayan, droga ang ini-smuggle daw niya. Dahil ito'y nadawit sa pag-i-smuggle ng droga kasama si Michael Yang at iba pa, iimbestigahan na rin si Pulong, mga kababayan. Talagang itong mga DDS, mauubos na yata. Kasi puro mga illegal ang pinaggagawa. Sagot ni Congressman Duterte, bukas siya sa isang patas na investigasyon dahil wala raw siyang itinatago. Naku, ganyan din narinig namin kay Digong. Ganyan din narinig namin kay Bato at kay Bongo. Wala naman kaming tinatago. Okay lang, mag-imbestiga kayo. Diba? Pero si Sara Duterte, ano sabi niya? Okay lang, mag-imbestiga kayo. Tapos nung lumabas yung mga tao niya, nung lumabas yung mga tao ni Sara Duterte, abay nagkukusay, nagpipisag, nagtatantrums, nagpatawag ng presscon. Presscon ako. Eto, yung tao na yan, ganyan, kurakot yan. Biruin nyo, biglang mga kababayan, pinasa na ni Sara Duterte yung binibintang sa kanya. Style ng mga talagang masasamang tao yung nagpapasa ng kasalanan nila sa ibang tao. At isa pa, pag nagpa-victim na yan, feeling biktima na yan eh. Di ba? Lahat naman itong mga ito. Abangan ninyo, ito si Pulong, magiging feeling victim yan. Bakit? Bakit kasama yan? Gayunpaman, anumang investigasyon ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi raw sa questionable umanong testimonya gaya ng kay dating Customs Officer Jimmy Guban. Naku po! Tama naman. Tama naman, Tama naman eh. Dapat nakabase sa matibay na ebidensya. Yung tatay niya, umamin mismo. Galing sa bunganga niya mismo ang pag-amin. Di ba? Sana ganun ka rin, Pulong. Aminin mo na rin. Ligtas mo na si Michael Yang. Ligtas mo na yung iba pang mga kasama mo. Okay, ilaglag mo na yung asawa ni Sara. Si Man Scarpio, Di ba? Laglag mo na. Sa Quadcom hearing noong August 16, si Guban ang nagsabi na si Congressman Duterte ang isa sa mga totoong may-ari ng 6.8 billion peso shabu shipment na nasa BAT noong 2018. Nako po! Ayan na, Pulong. Sasabihin nila, sana meron sapat na ebidensya. Hindi lang magbabase sa sinabi ni Guban. Pero mga kababayan, tandaan nyo yung ginawa nila kay Laila de Lima. Puro lang galing sa salita ng mga testigo nila. Yun lang yung naging basihan nila. Yung mga testigo nila, sila yung dating bodyguard, dating driver na ginawang kalaguyo, tapos sino pa? Yung anak ng mayor na pinatay. Puro ganun, So ngayon, mga kababayan, pagdating sa kanila, dapat hindi ganun daw. Yung gawain nilang ganun, dapat wag daw gawin sa kanila. Parang yung mga DDS, mga kababayan. Tandaan nyo, yung mga DDS, pagka sila ay inyong binatikos, galit na galit sila. Ang gusto kasi nila, sila lang yung nambabatikos. Ganon sila, mga kababayan. Kaya yung mga yan, pag pinuna mo, abay nagwawala, kala mo mga demonyo eh. Di ba? So, makikita nyo yung pagkakaiba natin sa kanila, mga kababayan. Tayo, sige, bumatikos lang kayo. Di ba? Sa sobrang desperado nyo, ang ginagawa nyo kasi, mga DDS kayo,
kung ano-ano na yung sinasabi nyo kahit imbento. Ang ano pa nila, mga kababayan, ginagawa nila, yung fake news na sinasabi o binabalita ng kasama nila, abay sinasakyan nilang lahat eh. Di ba mga kababayan? Sinasakyan nilang lahat. Tuloy. Nagsampa na raw ng reklamong perjury si Congressman Duterte laban kay Guban kaugnay. Ako, meron pang counter agad. Oy, Pulong! Matagal kang nanahimik. Hindi ka namin narinig. Tapos ngayon, napansin, oo, na ikaw ay sangkot sa pag-i-smuggle ng droga ayon dyan sa balita. Kaya ikaw ngayon ay iimbestigahan, mga kababayan. Ulitin ko lang, mukhang tuloy-tuloy tong investigasyon, Baby Tori Campo. Ha? Bakit? Eh kasi yung yung PhilHealth, iimbestigahan din yan eh. Di ba? Iimbestigahan din yan. Oo, bakit kanyo? Antabay lang kayo. Dahil yung mga nandiyan dyan, mga nakaupo, dating mga tauhan ni Digunyo. Gets nyo? Gets nyo? Yung lahat ng mga nakaupo dyan ay dating mga tauhan ni Digunyo. So, siguro yan ang isasabay-sabay. Yung mga tauhan dati ni Digunyo, tapos etong si Pulong Duterte, nako, meron na naman tayong aabangan. Yan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng iba pang personalidad na kasama sa rekomendasyon ng Quadcom. Ang rekomendasyon dyan, si Michael Yang, at marami pang iba, mga kababayan, pati yung bayaw niya. Si Manscarpio, dapat imbestigan dyan. Ay bakit kanyo, di ba? Yan nga yun. Yung laman ng magnetic lifter, ay droga, mga kababayan. Na na etong si Pulong ang utak, ang mastermind. Kaya yung mga magnetic lifter na yan, nailabas. Alam niyo, ganun lang kasimple. Common sense lang, mga kababayan. Ha? Common sense lang. Common sense lang. Ganito yan. Ha? Hindi mailalabas yung ganyang karami ng droga nung panahon ni Digong. Eto mga kababayan, paano nailabas ang napakarami, ang bulto-bulto, tuneto-lineladang droga nung panahon ni Digong? Ang mga tauhan, Mamita Star Talk, nandiyan ka. Tuwang-tuwa ako sa live ni Mamita. Uy, puntahan nyo naman si Mamita pag nagla-live. Oo, matutuwa kayo dyan. Noong panahon ni Digong, mga kababayan, abay hawak lahat ng ahensya ng gobyerno ni Digong. Ngayon, tanong ko lang, kung tauhan ni Digong ang nasa Bureau of Custom, BOC, mga kababayan, paano nakalabas yan kung talagang etong gobyerno ni Digong ay galit sa droga? Tama po ba? Kung hindi pa hihintulutan ng mataas at malapit sa presidente yan, hindi makakalabas yan, mga kababayan. Kung hindi tulad ni Pulong ang magkakamada. Oo. Ang magkakamada o padrino. Di lalabas yan. Malabong lalabas yan, mga kababayan. Di ba? Alam na alam talaga. Oo. Di ba, Ai Chang? Yan ang sinasabi ko. Kaya, mga kababayan, etong si Pulong, tama lang ako. Ako personal, ako'y naniniwala na dapat lang na imbestigahan si Pulong at iba pa niyang mga kasamahan. Dahil para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga totoo. Ay kung walang kasalanan, edi wala. Kung meron, ay dapat managot. Di po ba? Teresa Tan, dapat managot ang mga may kasalanan sa pagpapalaganap ng droga. Isa pa, mga kababayan, pagkaisipin nyo itong maigi. Sabi ng tatay neto, na dati nating presidente, sabi niya, in 3 to 6 months, wala nang droga. Tanong ko lang sa inyo, nawala ba ang droga? Sa dami ng pinatay, mga kababayan, sa dami ng tinakot, sa dami ng tinumba, di ba dapat lahat na ng Pilipino natakot? Tanong ko, bakit hindi nawala droga? Bakit laganap pa rin?
Laganap pa rin nung panahon ni Digong ang droga. Bakit? Napakaraming mga nahuhuli, especially sa Davao. Di ba, mga kababayan? Bakit? Kung talagang wala ng droga, kung talagang mahigpit si Digong nung panahon na yon, at kung talagang tinakot na mga tao, natakot na, di ba? Eh di dapat, mga kababayan, ubos na yan. Kaso mga kababayan, sabi nga ni Mamita, at ni sino ba nagsabi nun? Ni Delia, hindi droga ang nawala eh. Yung mga kababayan nating mahihirap, ang nawala sa mundo. Di ba, mga kababayan? Kaya ako, ano masasabi nyo rito, mga kababayan? Payag ba kayo na imbestigan to si Pulong, Jerry Ramil? Nasaan na si Priscilla? Namimiss ko na. Payag ba kayo, John Paul? Na maimbestigan to Katipunan Prime? Oo. Sabi rito ni Tarumalingan. Oo. Dapat maimbestigan. Tama. Oo. Payag ako, mga kababayan! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!